Ininspeksyon ng mga tauhan ng Cebu City Hall ang kondominium kung saan namatay ang 4 na taong gulang na batang nahulog mula sa ika-27 palapag. Ay sa architect ng Office of the Building Official, nang silipin ang katabing unit ng tinitirhang unit ng mag-ina. Nalamang gumagamit ito ng bintana na itinutulak palabas. Posible raw na doon nahulog ang bata. Pinag-uutos din ang pansamantalang pagpahinto sa anumang trabaho sa kondo hanggat hindi pa nakakapaghain ang developer ng report ukol sa mga gagawing hakbang para maiwasan ang aksidente. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak na kuhanan ng panibagong statement ang pamunuan ng kondominium pero walang humarap sa kanilang hanay. Nauna na silang nangako na magbibigay ng suporta sa pamilya ng bata. Ang matinding init na nararanasan ngayon, kaya na raw makaluto kahit wala apoy o kalan. Viral po ngayon ang mga ganyang video sa social media. Kaya sinubukan po namin kung pwede nga ba talaga magluto sa ilalim ng sikat ng araw. At ang aming natuklasan sa pagsaksi ni JP Soriano. Wala guys, so. Oh my God, naprito talaga. Napiprito talaga siya. Sa sobrang init ng panahon, nakapag-prito raw ang content creator na si Miss Popcorn sa kawaling ibinilad niya sa tirik na araw sa Negros Occidental. Ang init! Bukod sa hotdog, nakapag-prito rin daw siya doon ng isda. Ang video na yan nakuha noong Marso umani na ng 14 million views ngayon. Naramdaman ko talaga yung init. Pumasok ko sa bahay, pa-cool down, ganun. Kasi init nga talaga. Yung concrete, iinit po siya ng mainit talaga. Pero hindi po yan magiging enough para halimbawa doon sa video, maluto yung hotdog. Hindi po. At isda. Sinubukan din niya ng isa naming team, pero bigo silang makapagluto. Bagamat iba ang lugar at temperatura sa hiwalay na experiment. Sabi ni Miss Popcorn, katuwa ang experiment lang naman ito. Hindi ko pa sinabi, magluto kayo talaga sa labas. Okay, tumikim lang naman ako doon. Pero lahat naman kayang tikman na, kaya nag-experiment tayo, di ba? Ipinakita din namin sa climatologist ang isang tila solar cooker. Walang apoy, pero may reflector para araw ang pampainit. Yes, nakakatulong. Posible po siyang makatulong. So, posibleng makaprito nga siya. Depende po kung talagang efficient yung structure ng ganyang material, talagang na-corner niya yung heat para makaluto, pwede po. Sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City kanina, bagamat matindi ang init, di pa rin ito umabot sa all-time high na 42.2 degrees Celsius noong taong 1912 at 1969 sa Tuguegarao. Kahit ang ganoong init, di pa rin sapat para makapagpakulo ng tubig na kailangang umabot sa 100 degrees Celsius. Gayunpaman, di na kailangan ng mga ganoong eksperimento para malamang delikado ang init ngayon na maaaring magdulot ng heat stroke ayon sa Pag-asa. Kanina, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng danger level ng heat index o damang init. Pinakamataas dyan ang 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Dahil nga sa sobrang init, kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral sa Ligarda Elementary School sa Maynila. Nilimitahan man ang klase doon para iwas init sa hapon. Susunguin pa rin nila ang init ng tanghaling tapat para makauwi. More on ano lang po sila, water, tapos yung likod po nila, lalagyan ko talaga ng sapin. We make sure na ang ating school clinic, tapos ang ating mga teachers naman ay well-trained when it comes to basic first aid. Inurong na rin ang pasok ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Cebu City dahil din sa init. Alinsunod sa utos ng alkalde, sinimulan kanina ang pagpapatupad ng modified school hours. 6 a.m. hanggang 12 noon ang face-to-face classes sa umaga at 4 p.m. hanggang 9 p.m. na ang klase sa gabi. Modular learning naman ang ipatutupad sa hapon. Ayon sa DepEd Region 7, ipinatutupad na rin ang pinaikling in-person classes sa iba't ibang paaralan sa Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Halos 6,000 ibang paaralan naman sa buong bansa ang suspended ang face-to-face classes dahil sa matinding init ayon sa DepEd. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.